Okay, so let's continue our discussion on experiment 14. We are now on the preparation of apparatus used in the isolation and identification of poison. So this topic is interesting to each one of us because the focus is more on isolation and identification. Okay. So before we proceed on our discussion, what does it mean when we say isolation or isolate? Ibig sabihin, nag-iisa ka. Kumbaga nasa grupo ka, pero ikaw ay nakahiwalay. That is what we call isolation. Okay? And then, next, identification. So when we say identification, kailangan ma-determine natin yung genetic identity or physical at saka chemical characteristic or trait ng isang tao. However, if we talk about poison or substance, then ibig sabihin i-determine natin dito or kasama po dito yung mga tinatawag na types or classifications of chemistry or chemical structure nila. Okay? So, madidetermine natin kung ito ba ay organic, ito ba ay inorganic, ito ba ay amine, ito ba ay benzene. Okay? That's why chemistry has a good foundation. Kaya kung minahal ninyo ang chemistry ninyo noon, madidetermine ninyo kung ang isang poison ay organic o inorganic. Sapagkat pag na-determine mo na kung organic ito or inorganic, then magiging madali ang buhay mo dito sa Forenz 5. Bakit? Let's have a recall. Okay? So, sabi natin, pag organic po ang isang sample, meron niyang carbon. Pag inorganic naman, ang isang sample, meron itong or ito ay walang carbon. Tama? At pwede pong maklasify yung mga compounds based on their functional group. Ano-ano yung mga functional group? Okay? Kung maalala ninyo, we have what we call the amino group. Right? Meron tayo dyan yung hydrocarbon group. Meron din tayo dyan yung amide group. Meron din tayong usually sa hydrocarbon, andyan dyan yung alkene, andyan yung alkane, andyan yung alkyne, nandyan din yung alcohol. Tapos yung alcohol, meron din tayong aldehyde, meron tayong ketones, ano pa? Meron tayong carboxylic acid. Okay? At ang lagi nating dinidetermine dito ay yung mga grupo na naka-attach doon sa kanila. So for example, kapag ka CHO, alcohol yan. Pag nakita mo na doon sa chemical chain or ng structure ng isang compound, alcohol yan. Ibig sabihin kapag ka-alcohol, that is organic. Ngayon, na-oxidize yung alcohol, naging aldehyde. Kaya naging COH na siya. Okay? Naging aldehyde. Ngayon yung aldehyde, inoxidize mo naman, naging COOH. Ang tawag dyan ay carboxylic acid. Ngayon, pwede po bang bumalik yung acid sa alcohol? Yes. Kapag mula sa alcohol, napunta ng acid, ang tawag dyan ay oxidation. Pero kung gusto mong i-reverse, ang tawag dyan ay reduction. I-reduce mo siya. Nakuha po ba? Ganyan po yung prinsipyo na nangyayari sa chemistry. Now, kaya ako nag-discuss dito para maibalik kayo doon sa or ma-review ninyo kung ang ibig sabihin ng
chemistry or toxicology. Kasi itong mga ito ay pwedeng matatagpuan yan sa poisons. Para pag nakita ninyo, uy, may CCOH yung kanyang yung substance na nakita ko dun sa lason, ibig sabihin, carboxylic acid majority. Nakuha? Okay. So, we are expected or you are expected to appreciate also the preparation of different setups in the isolation and identification of a poison. So, dito, ang focus natin kanina, isolate and identify. How and in what way? Okay? So, mamaya papag-aralan natin yung tinatawag na distillation. Okay? Yan po yung prosesong yan. Okay, but before that, I would like to remind you of what forensic toxicology really is. Okay? So, forensic toxicology. Yan. Pag sinabi nating forensic toxicology, this is an examination of all areas of toxicity to aid medico-legal inquiries. Okay? Siyempre, toxic. Andyan yung salitang toxicity. And when we say toxicity, siyempre, ang pinaka-dinidil natin dito ay yung toxins. Nakuha? Na pwedeng nagdulot ng sakit o kaya naman kamatayan doon sa tao. Right? And the study of toxins or poisons is known as toxicology. Nakuha? It takes into account the origins and properties of the poisons. Okay? Ito na. Kaya siya tinawag na toxicology kasi aaralin natin dito ang una, chemical property at also the physical property. Nakuha po. Okay? Yung chemical at physical property, meron niyang epekto sa katawan ng tao. Are you getting my point? Okay? So, we have what we call a blood concentration. So, this is the importance of knowing your blood concentration. Okay? Because one of the primary, measurement that we are doing is the measurement of blood alcohol concentration. We understand it is an organic compound. Now, how do we determine the alcohol toxicity? Kapag ang blood alcohol concentration tumaas. Nakuha. Bakit? Si alcohol, liquid. Ganon din si blood, liquid din. Pag yung at dahil liquid sila, si alcohol may pH, si blood may pH. Ang normal pH ng blood 7.35 to 7.45. So dapat ito ay neutral. Correct? Now, kapag ka uminom ka ng alcohol, ang ginagawa mo, ini-increase mo ang volume at concentration ng alcohol. So, ano ang mangyayari? Pag tumaas yan, ang mangyayari sa pH, bababa lalo. Kapag bumaba ang pH, syempre, magdi-deplete yan. Pag nagdi-deplete yan, ano ang mangyayari? Ang amount or there will be a sufficient or gradual increase in the carbon dioxide because the relationship of pH and carbon dioxide is inversely proportional. So pag tumaas na yan,
magiging acidic na po ang dugo ng isang tao. Kapag ka nasobrahan po yan, talagang makakaapekto na rin yan sa blood volume, sa blood pressure mo. Nakuha. Hindi lang yan, aapektuhan niya ang tinatawag na liver. Dahil ang liver, ito po yung organ na nagpa-process ng alcohol ng mga gamot sa ating katawan. So, ginamit mo, sinobrahan mo yung paggamit kay liver. Anong nangyari kay liver? Nasobrahan sa exercise, napagod, walang pahinga. Anong mangyari? Siyempre, masusugat din yan. Kapag nasugat yan, siyempre maglilik na ng tinatawag na enzymes. Kapag ka naglik na yung enzymes, siyempre, specifically, GGT, okay, sasama na rin sila sa circulation. Okay, sasama na rin sila sa circulation. Ano pa? Ano ba ang mga markers ng liver? Ano ba ang mga enzymes markers? We have also AST and also we have ALT. Pag ito nakita sa blood mo using the subject of clinical chemistry, then congratulations, meron ka ng liver disease. Nakuha? Ayan. So, dahil po dyan, sa aralin natin, dapat maging aware din ang bawat isa na alagaan ang kanilang liver. Kaya nga ang sabi, drink moderately. Hindi niya sinabing drink always. Okay? Now, go back to our discussion. So, pag sinabi nating steam distillation, this works on the principle that immiscible objects, when it is mixed together with the lower or mixed together, it can lower the boiling point of each other by boiling some organic matter with water and then condensing the resultant vapor or gas. One can obtain some essential oils. So, gusto kong elaborate na lang ang salitang condense. Ano bang ibig sabihin ng condense? Matamis, di ba? Kasi gatas yon. But actually, in science, ang ibig sabihin po ng condense ay palalaputin. Okay? Pag pinalapot mo o kaya naman pinaikli mo, pwede rin ito, okay, dahil nagbo-boil ka ng immiscible object kasama ng tubig at organic matter, pinapalapot mo ang solution. Pag napalapot mo ang solution, isa sa kanila can obtain oil. Nakuha? So, sabi niya dyan, you are condensing the resultant vapor or gas. It is one of the properties of matter. Diba? Gas. Ang gas ay volatile. Ang gas ay vapor. Ang gas, malilikot ang molecules po niyan. Nakuha? Okay? And we are going to mix that with immiscible objects, tapos iboboil mo yung organic matter kasama ng tubig para nga mag-condense. Yun lang ang pinaka-purpose ng steam distillation. Kasi ang distillation, kung saan galing yung distilled water. So, steam, ibig sabihin, gagamitan mo ng usok, di ba? O kaya vapor. Vaporize mo yung mga solution or mixture para siya lumapot at makapag-produce ng oil. Nakuha? Okay. That's why the purpose of steam distillation is first to extract. Okay? So, when we say extract, this is one of the most common, separating techniques, in chemistry. Nakuha po? Yan.
extraction. So, what are we extracting? The volatile, okay, poisons. When we say volatile, ito po ay mga makukulit na molecules. Halimbawa, acetone. Ito yung mga substance na matapang, nilalagay sa fume hood. Kasi pag nalanghap mo, it would cause inflammation to your mucous membranes. Okay? And the extraction of volatile poisons can evaporate with the steam. Right? Second, to separate the poisons from a complex mixtures. Just like what I am saying, we can extract a poison from body tissues as the chemicals or the components of the poison, okay, can reside to the tissues and cells. So, kapag naipon sila, doon na sila forever. Take note blood and body tissues. Yun yung mga purpose kung bakit natin ginagawa itong steam distillation. Parang doon ba sa poison, di ba ang dami-daming chemical ng mga poison? Gusto natin extract yung isa lang. Gusto nating i-identify ano ba yung main chemical structure na umatake sa'yo or naglason sa'yo, hindi na kayanan ng mga body cells or body tissues natin. Okay? Pwede po yan using steam distillation. Yun lang naman yung concept or idea na sinasabi ko sa inyo. And it is also to allow the further chemical identification and analysis of those poisons. Kasi hindi porket may poison, sabihin mo namatay siya dahil sa lason. In forensic investigation, kailangan nating i-specify what is specific poison. Is it organic compound? Is it inorganic compound? And yung organic compound, what classification po yan? Is it alcohol? Is it, or what functional group? Is it amino group? Is it amide group? Or it's the benzene group? So basically, ang pinaka-common naman dyan, yung mga carcinogen, di ba? Benzene. Halimbawa, yung benzene component. Yung benzene kasi meron siyang 6 carbons with attached additional hydrocarbons. Okay? Yan. Yun yung mga bagay na dapat nating malaman. Kaya, importante po itong forensic toxicology. So, ano ba yung forma, ano ba yung ayos ng steam distillation? Ito po yun. Please familiarize the setup kasi ganyan din po yung gagawin ninyo during our face-to-face. Okay? So, meron dyan yung thermometer, meron po ba dyan yung condenser, okay? Actually, yung nasa Erlenmeyer flask o yung tinatawag na receiving flask, dyan po naiipon ang mga distillate. O yun o, pinapakuluan mo, gagamit ka ng init, i-vaporize mo, kasi yung mga usok, merong mga droplets or particles po dyan ng distillate or pure. Yan. So, para hindi kayo malito, pag sinabi nating distillation, okay, parang ang idea rin yan, nag-purify ka. Okay. So, it works by passing the steam or boiling water through a sample to carry the volatile, toxic substances into a condenser where they are cooled and then collected. So, pinalamig mo muna pagkatapos kinolekta mo. And then, what's next? Ngayong napalamig na, ngayong nakolekta na, ano ang mangyayari dyan? Magpo-proceed na tayo sa chemical identification. So, yung distillate, ito yung nakolek mo sa Erlenmeyer flask or receiving flask. Okay, ititest mo na ngayon yan sa tinatawag na chemical test. Okay, so halimbawa, yung cyanide, magpo-produce yan ng Prussian blue.
yung alcohol, ma-oxidize mo yan. Okay? Kaya nga ang foundation ng Forensic 5 ay yung chemistry, AgChem. Kasi yung AgChem, okay, pag nag-gets nyo ang concept nito, mas magiging madali ito para sa inyo. Kaya nga siya prereq diba? Next, we have also confirmatory analysis. So when we say confirmatory, it is a more precise methods. Ano po yung mga kasama dyan sa confirmatory? We have the spectrophotometry, we have also gas chromatography, we have also mass spectrometry. Okay. So pag sinabi natin spectrophotometry, di ba meron tayo dyan yung spectro, galing sa spectrum. Tapos photo, light, and then metry, meaning to say measure. We measure the light spectrum. Tama, spectrophotometry. Next, gas chromatography. Ano ba ibig sabihin ng chromatography? The idea of chromatography is separation. Separation of what? Mixture. So, we separate mixture using gas. At meron tayong mass spectrometry. Kung hindi ako nagkakamali, ang idea nito, may mga molecule. Hahatiin mo pa yan. Sobrang puro na. At meron tayong tinatawag na method na gas chromatography, mass spectrometry. So, nag-combine. Yung tipong, yung solution, dumaan na nga sa separation, tapos, dadaan pa sa mass spectrometry. So, ang mangyayari, talagang purong-puro, solidong-solido na mga substance yung mai-extract natin. Napino na nga, pipinuhin pa ng pipinuhin. Hanggang sa makuha mo yung hibla na nandoon sa sentro ng poison. Ganun po kahalaga ang mass spectrometry. And also, I would like to share the word quantification. Pag sinabi natin quantification, siyempre ang root word niyan, quantifying. Ibig sabihin, binibilang mo. It talks about the numerous or amount. Alright? So, it determines how much. Yan. It addresses the how much poison is present. Kasi quantity diba? Kaya nga siya quantification kasi ang focus mo dyan yung quantity. At yung quantity na yan, okay, tinatanong niya yung how much. Ilan ba, or yan, ano yung konsentrasyon ng poison na present doon sa blood or doon sa evidence. So, mahalaga din ito sa forensic cases para malaman natin yung tinatawag na lethal dosage. Pag sinabi mong lethal, ibig sabihin ito na yung measurement na kung saan nakakamatay ito. Okay? So, how do we interpret quantification? Okay? It is analyzed to determine the cause of poison, the type of poison, and the possible source of poison. So, halimbawa, okay, natagpuan mo, ito yung crime scene scenario, may natagpuan kang tao doon sa kubeta na mayroong mga tabletas. So, what exactly is the hypothetical crime scene process that comes to your mind? May babae, nakahandusay sa kubeta, may tableta. Tapos, meron siyang vomit. Tapos, yung mismong mga tableta ng gamot, nakakalat. Okay? So, suicidal. Okay? Ganun po yung nangyayari doon na case scenario. Kasi yung mga tableta, yung mga gamot na yan, kaya nga sila tinawag na synthetic kasi nga may mga chemicals din yung mga yan. Correct? At sila ay manufactured. Ibig sabihin, bawat tableta may dose. Yung katawan mo, meron lang limit o kaya maximum dose. Pag nag-exceed ang dose sa katawan, ang next, deaths.
Correct? Mula dose, magiging deads. Kasi, hindi na kaya ng katawan mo na iwaksi or alisin or iproseso kasi sobra na full blown na siya busog na siya ng mga dose. At kapag mataas na ang dose, ang tawag dyan ay lethal. Yan, nakakamatay na siya. Tapos, ang mangyayari, madidetermine mo pa siya kung anong type ng poison at kung saan siya galing using those evidence na makikita mo. Kung sa gamot, pwede natin ipadaan yan sa further method. Okay, ito yung mga halimbawa ng mga na-extract. Cyanide. Next, alcohol. Yan, mga mahihilig kayo dyan Joke. Okay, next, phenol. And also, majority dyan, organic solvents. Okay, so meron pang mga iba't ibang klase ng method. Guys, what I am discussing to you are different types of separating substances. So these are classifications of separations. Okay, kala nyo ba ha? In chemistry, we have varieties of separations or separating the substance. First one is what we call the gel electrophoresis, with a principle of separation based on the size and charge of the molecules. I'll repeat. It separates the size and charge of the molecules. In chemistry, there are only two charges, positive and negative. In chemistry, there are only two sizes, small, large. Right? Now, examples of small and large are fragments coming from the nucleic acids such as DNA, RNA, and proteins. So these DNA, RNA, nucleic acid substances are placed on a gel. Why not wood? Why not metal? Why not firm substance? Because the gel allows them to move using an electric field. That's why it is called electro, derive it from electric. Gel, for the facilitation or movement, facilitating the movement of the electric field or the fragments of the nucleic acids, right? Phoresis current. Now, when we talk about charges, actually, the case in electrophoresis is that negative charge will move to the positive charge, positive will move to the negative, as these both located at the end of the gel. And the smaller molecules, okay, moves faster. Pag maliit, mabilis. Pag malaki, mabagal. Correct. Okay? Because the gel has very tiny pores. And these tiny pores permit only the entry of small fragments, leaving the large fragments. Right? Causing it a pattern na parang ganito. Makapal, usually
sila yung mga nasa dulo. Okay? Kaya nagkakaroon sila ng ganyan na mga pattern. Okay po, so I do hope na kuha ninyo ang concept ng gel electrophoresis. Okay, so ito po yung itsura niya. Bakit ganyan? Nagfe-fade. Tapos, ipapadaan mo pa yan sa green light para makita mo talaga yung movement, di ba? Yan yung ebidensya ng movement ng small at saka ng large. Makikita mo talagang parang wave ng ocean. Right? Yung medyo malabo, mga small fragments yung mga yun. Mabibilis kasi sila. Ganun lang yung principle. Pag maliit, mabilis. Pag malaki, mabagal. Okay, so ito yung sinasabi ko. Yung positive electrode at saka negative electrode, okay, inilagay mo siya, meron yan, no, as a part of the charge, and also you add there the solution and then yung gel nandoon. Tapos may mga butas po doon sa endpoint ng gel located at the negative electrode kung saan mo ilalagay yung DNA samples. Okay? Yung DNA samples para magiging legend mo yan or kaya basis mo. So kung makikita mo dito, 'di ba? Kung ito yung gel, meron tayo ditong 4 na lagayan ng sample. So ipapipette mo yung sample. And then lahat ng mga larger fragment maiwan dito. Tapos mga small fragment, yan, mapupunta sa harapan. Andito yung negative electrode, andito yung positive electrode. Tapos kung ganyan yung pattern, ibig sabihin maglilib siya ng mark na ganito. 1, 2, 3, 4, 5. Parang ganyan po yung mark niyan. Okay? Ang tawag dito ay bond pairs. Meron tayo ditong longer bond, meron tayong shorter bond. Okay? O kaya yung tinatawag na BP. Okay po? Ganyan. Tapos ito, gagamitin ngayon sa crime scene. Iko-correlate para kasi igagalito rin yung yung mga suspect. Tapos ililink natin yung, tapos using gel electrophoresis, ililink natin itong pattern doon sa suspect. Yan. That's why helpful po ang gel electro. Okay, dialysis. Grabe nasa highway po kasi kami. Okay, so again, separation, sabi ko kanina. Kung itong gel electrophoresis, nagsiseparate siya using size or through size and charges. Ito naman, dialysis, it separates based on molecular size. Okay? Using a permeable membrane. So, may mga small molecules tayo. Siyempre, molecule yan. Dalawa lang naman. Meron tayong small molecules. Meron tayong large molecules. Anong example ng mga small molecules? Ions and urea. Ano ang example ng large molecule? Protein. So, ang protein, sobrang laki niyan. Okay? So, kung ang dialysis ay based doon sa separation ng molecular size using a semi-permeable membrane, okay, so parang inaalis lang talaga niya yung mga protina o malalaking molecule na hindi na masyadong makatawid or makalabas doon mismo sa kidney. Kaya nga dialysis 'di ba? Ginagamit yan lalo sa mga may sakit doon sa kidneys. Ganon. And also, we have what we call chromatography. So, when we say chromatography, okay, ito naman, separation ulit. Pero, nakabase naman siya sa affinity. Ano ibig sabihin ng affinity? Yung kakayanan mo na i-magnet ang isang object. Okay? Affinity saan?
sa stationary phase at mobile phase. Tandaan po natin, pag sinabi natin stationary phase, ito po ay pwedeng solid, ito rin po ay pwedeng liquid. Pag sinabi mong mobile phase, pwede rin po itong liquid, pwede rin po itong gas. Huwag malilito ha. Stationary phase, solid at saka liquid. Mobile phase, liquid at saka gas. So the purpose of this is to allow the substance that interact less with the stationary phase move faster. So sabi niya, okay, a substance less reacting or less to interact these things, the solid or liquid stationary phase, ibig sabihin it moves faster. So ito po yung, sige, to expound chromatography, ganito yan. Okay? Kasi ang chromatography, meron tayong thin layer, high performance, at meron din tayong gas. Okay? Please take note those classifications of chromatography. However, I'm going to explain only the general concept of chromatography. So, when we say chroma, that is color. When we say graphia, that is to write. So, basically, chromatography is writing color or vice versa, color writing. Okay, now there are two phases. You're going to perform this also, but I believe you have performed this in the AGChem. You're going to place a filter paper inside the beaker. Correct? The beaker contains a small volume of liquid. This acts as your stationary phase. And at the filter paper, you're going to soak one of ink or color with a labeled line. So sabi niya, ang mangyayari dyan kasi, itong color na to, aangat. Kapag umangat ito, nagkakaroon ng separation. Nakuha? Ito, ink. So, ganito yan. For example, nag-label ako ng black ink. Yan yung ginamit ko na tawag dito, point A. Gusto kong i-prove sa inyo na sa black ink na ito, mayroong Roy G. Biv color dyan. Ano yung Roy G. Biv, sir? Meron tayong red. Meron tayong orange. Meron tayong yellow. Meron din tayong green. Meron din tayong blue. At meron din tayong violet. Paano mo nagawa yun? Isa lang naman ang kulay ng ink, black. Nagawa ko yun because of chromatography. Okay? Nagkaroon ng separation. The substance less interact the stationary phase moves faster. Tapos bibilangin mo yan kung hanggang saan siya nag-stop. Ito yung point A mo, ito yung point B mo, ito yung point C mo. Tapos i-measure mo to. So, ipoprove ko na sa black ink merong mga Roy G. Biv color. Possible ma-separate? Yes. Using chromatography. This is based on what we call polarity. Correct. Yan. Pag sinabi mong polarity, ito yung kanyang ability na parang opposite ata doon mismo sa tubig.
Okay? Or mas niyayakap niya ang tubig. Ganon. The more na mas malayo ito, ibig sabihin, incompatible siya sa tubig. Pero the more na mas malapit, polar siya. Okay? Ganun po yun. And of course, we have what we call the precipitation. Ito naman, precipitation is based on, okay, solubility naman. Tandaan mo ha, sa mismong chromatography, polarity. Dito sa precipitation, solubility. Magpo-form lang naman ng crystallization dito kasi nga, ano bang ibig sabihin ng precipitation? Okay, anong ibig sabihin ng precipitation? Pagkakaroon ng insoluble form after adding a reagent. Correct? Ayan. And of course, we have what we call the sedimentation. A sedimentation is a separation based on density and particle naman. Ano bang ibig sabihin ng sediment? Sedimentation is moving or pag-subside ng mga substances. Okay? So, halimbawa, ito yung tubig, merong buhangin, di ba? Ito yung tubig, tapos merong buhangin. After a few minutes, yung mga buhangin pumupunta doon sa baba, magiging sediment sila. Tapos, mawawala na sila dito, dito. So, magiging sediments na lang sila. Okay? Yan. So, they are heavier. Okay? So, sabi niya dyan, kapag mas mabigat or magaan, mabilis mag-settle. Ayan. Settling of substances. Pero, kaya mong i-enhance ang sedimentation using centrifugation. Ibig sabihin, gagamit ka ng tinatawag na centrifugal force. Yung centrifugal force na yan, okay, paikot-ikot yan. Pag pinapaikot-ikot mo ang mixture, mas mapapabilis mo yung pag-settle ng mga substances. Gaya ng ginagawa natin sa blood. Sinecentrifuge kasi merong centrifugal force.